magsilbing aral sa inyong nangyari sa inyong ama. Tila yata kilala niyo ang aking ama. Maaari niyo bang isalaysay kung paano at bakit siya namatay? Di ba ninyo ito batid? Gaya ng batid ng iba, ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Sa bilangguan? Sino ang namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ang aking ama? Kilala niyo ba ng tunay ang aking ama? Kayo ba'y... Hindi ako nagkakamali. Ang iyong ama ay si Don Rafael Ibarra. Tama. Siya nga. Maaari niyo bang ibahagi kung paano at bakit siya namatay? Ang inyong ama ang pinakamayamang sa bayan, ngunit nagkaroon din siya ng madali. Mayroong isang artilyero na naging isang kolektor ng mga buwis ng mga sasakyan. Isang araw, may mga batang biglang tumawa ng malakas habang nakaturo sa kanya. Habang hinahabol niya ang mga batang sumisigaw ng Babay Bibobu, sa sobrang galit ay binato niya ito ng tungkod. Lumapit at pinagsisipa ang mga bata. Nakita siya ng iyong ama. Lumapit ito, hinawakan niya ang braso at inawat. Nadulas ang paa ng kolektor at tumama sa bato ang ulo nito at namatay. Loob ng 5 araw, tutungo tayo sa Malabon. Dahil wala nang yung Nero sa San Diego, iba na ang kura-paro ko doon. Pinsan, mas makakabuti kung sa San Diego na lamang siya. Dahil mas maganda ang buhay niya roon. At higit pa doon, malapit na ang pista. Paumanhin po, ngunit nandito na po si Don Crisostomo Ibarra. Don Crisostomo. Santiago. Magandang araw po. Mukhang masaya kayo. Tunay po, sapagkat nagtataglay ako ng pag-asa. At ano naman pag-asa yun? Ang bagyo. Ang bagyo? Bakit? Maliligo kayo? Di masamang ideya yun. Ngunit naghihintay ako na mas mabuting pangyayari. Ano po yun? Hulog at kidlat napapatay sa mga tao at susunog sa mga bahay. Maglilisa na. Mga anak ko! Inay! Basilio! Huwag ho kayo mabahala. Si Crispin ay nasa kumbento. Halika at gagamutin ko ang sugat mo. Naakusahan ho nila si Crispin na nagnakaw ng onsa. Ang butihin at mabait ko si Crispin? Inaakusahan nila? Bakit? Dahil ba sa maralita lang tayo? Kumain ka na ba? Tubig na lamang po. Salamat, inay. Halika, magpahinga at matulog na tayo. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Mga mamamayan ng San Diego, isang karangalan na pamunuan namin sa seremonyang ito. Nang kahulugan ay batidan ninyo at di na kailangan ipaliwanag pa. Ito ay pundasyon ng isang paaralan at paaralan ay pundasyon ng lipunan. Isang aklat na inatitirikan ng kinabukasan ng isang bansa. Basbasan nyo ang gusaling ito. Ako ang lalawigang ito. Sa ngalan ng kanyang kamahalan, ay opisyal na naghahandog at nagbubukas pa sa simula ng kontribusyon ng paaralang ito. Mabuhay ang alkalde at si Don Crisostomo Ibarra! Mabuhay! Mabuhay! Mauna muna ako sa inyo. Si Elias, ang mga sinabi niya sa akin. Crisostomo! Crisostomo! Huwag ka nang umiyak, anak. Babawiin din nila ang ekskomunyon. Sinulatan na nila ang Santo Papa. Magbibigay tayo ng limos.
Si Padre Damaso ay hindi namatay, nahimatay lamang. Huwag ka na umiyak. Sisiguraduhin ko magkakausap kayong dalawa. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang mabahala. Sabi sa akin ng iyong ninong na mula sa Europa na siya ang iyong mapapangasawa. Ngunit nahihibang ka na ba, pinsan? Hindi maaaring palitan ng katipan ng iyong anak. Ngunit ano ang gagawin ko? Sinabi nila na hindi lang ang aking kaluluwa ang nasa panganib. Pati ang katawan ko. Katawan ko. Ina! Ina! Tia, sabihin ninyo sa kanya na ako'y may sakit. Ngunit nangako ang iyong ama. Ilalagay mo ba siya sa kahihiyan? Oo! Kung mayroon lamang akong lakas ng loob! Alang-alang lamang sa iyong ama, Clarita. Ang aking asawa ay hindi katulad ng mga taga rito. Sa Madrid ay wala siyang sinasadya kung hindi matataas na tao lamang. Tingin ang inyong dila. Ano ang iyong pakiramdam? Masakit ba? May sakit siya, ngunit maaaring makapagaling. Uminom ka ng liquid na may gatas sa umaga, Arabe de Altea at 2 pildoras de Hemoplasya. Lakasan mo ang iyong loob, Clarita. Narito lamang kami upang gamutin ka. Siya nga pala, ipinapakilala ko sa iyo si Don Alfonso Linares. Ang ginoong ito ay inaanak ng isang kamag-anak ni Don Padre Damaso. Gandang araw sa iyo. Ginoong Linares! Maria! Maria! Anak! Hindi ka mamamatay! Pinapakilala ko nga pala si Don Alfonso Linares. Naiwan ko muna kayo at maghahain ako ng ating kakainin. Opo, Tia. Sinang, sabihin mo kay Ibarra at sumulat ka sa kanya. Nakalimutan niya na ako. Ano? Ipapangit naman ang mga bahay ng mga Indyong ito. Mga hambog, pinipilang ba nila ang mga sarili nila sa atin? At ba't sinaktan nila ako? Para saan pang naging lalaki ka? Ngunit ako ay isang lungkot. Ano bang problema mo doon na? Senyora, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ganyan ka makatingin? Naiinggit ka ba? Aba, oo nga pala, naiinggit ako sa kulit mong buhok. Ay na, huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo muna akong turuan ko siya ng leksyon. Kilalanin mo ang iyong kausap. Isa akong mataas na tao. Pinag-iintay ko na ang mga tingente sa labas ng pintuan. Aba, hindi maaaring maghintay ang isang klinyente sa labas ng pintuan. Ngunit ang katulad niya ay isang pilay. Ay maaari. Makinig ka. Maaari mo ba akong ipaglaba? Babayaran kita ng malaki. Ginang, wala pa akong nakakasama maliban sa asawa ko. Ikaw, ilan na? Kapag kumalamang sigmura, tira-tira ang kukuhain. O Ginoong Ginang, mahiya nga kayo. Pinsan, hamunin mo ngayon din ang Alperes. Kung hindi, sasabihin ko sa kanila kung sino ka talaga. Ngunit, Ang asawa ng Alperes na mukhang mangkukulam ay may dalang latigo. Aba, mukhang may away ata rito. Ngunit hindi man lang namin napanood. Hahamunin ni Linares ng duelo ang Alperes. Naririnig mo ba ako?
Kung hindi, ay huwag kang pumayag na mapang-asawa na ang iyong anak. Kung duwag siya, wala siyang karapatan kay Clarita. Clarita, mag-ingat ka sa iyong lalaking papakasalan. Ihatid na ninyo ako sa aking silid. Hindi ko kayang maglakad mag-isa. Narayan po ba yung senyor? Oo, nasa kanyang aklatan. Tuloy kayo. Elias, mabuti at narito ka. Hindi ako narito para sa aking sariling kapakanan. Kunin niyo ang lahat ng inyong dokumento at listahan ng lugar na ito. Sa loob ng isang oras, magtungo kayo sa isang ligtas na lugar. Ngunit bago iyon, tago ninyo ang lahat ng mahalagang bagay at sunugin ng mga papeles. Ngunit bakit? Tuklasan ko ang pag-aalsa ng binibintang sa'yo. Sabi nila na ikaw daw ang namuno sa pag-aalsa. Pag-aalsa? Oo, senyor. Ang taong ito ay sinabing binayaran ninyo upang sumama sa pag-aalsa. Diyos ko, ngunit saan naman pupunta? Punta ka sa ibang bayan at huwag na po kayo mag-aksaya parang panahon. Kung gayon, tulungan mo ako sa pagtitipon ng dokumento. Kilala niyo ba si Don Pedro Ibarra Mendia? Oo, siya yung aking lolo sa tuhod. Siya? Don Pedro Ibarra Mendia ang napasamang tao na sumira sa aking lolo. At siyang naging dahilan ng lahat ng kamalasan na nangyayari sa aking buhay. Ayon ka ba sa kasal ni Clarita at ni Linares? Oo. Magandang umaga sa inyo, Doña Victorina. Clarita, kinagagala kitang makita. Pasalamat ka, iha, at hindi ka nadawit sa iyong ama. Nagpapasalamat nga ho ako sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, pati rin kay Linares na malapit mo nang maging asawa. Hindi ba, Don Tiago? Oo. Mabuti at nakarating kayo. Ipagpauman ninyo. Ngunit kinakailangan ko nang pumunta sa aking silid. Ngunit, Mahina pa si Maria, Doña Victorina. Kailangan pa niya ng sapat na pahinga. kailangan nating mag-usap. Ano ba ang pag-uusapan natin? Ang pag-iisang dibdib ni Maria at Linares. Hindi na kailangan pag-usapan ng granding kasalan. Crisostomo? Oo, ako nga, si Crisostomo. Crisostomo, salamat at nagkita tayo. Paano ka nakalabas sa bilangguan? Si Elias ang namita sa akin mula sa kulungan. Sa ngalan ng puntod ng aking yumawang ina. Pinangako ko na papaligayahin kita kahit ano pa ang mangyari sa akin. Maria, hindi na natin pa makikita ang isa't isa. Bata ka pa at karapatan mong lumigaya. Hangad ko ang iyong kaligayahan. Paalam sa iyo, Maria. Crisostomo, hindi pagpapatawad ang dala mo, kundi panunumbat. Hindi ako naparito upang manghusga. Narito ako upang bigyan ka ng kapayapaan ng isip at upang makita kita huling sa pagkakataon. Hindi ko nais ang kapayapaan ng isipan na iyong binibigay. Dahil sa paghamak mo sa akin, ay naging mapait ang aking damdamin hanggang sa kamatayan. Nais kong paniwalaan mo na mahal kita noon pa man. Ako na iyong kababatan na hindi kailanman naglihim sa iyo. Paniwalaan mo ako, Ibarra. Alam kong hindi mo alam ang aking tunay na pinagmulan. Sinabi sa akin ng lalaking ito na ang dating pagsasama ay hindi niya pinahintulutan dahil ang aking ama ay si... Bulong mo sa akin. Ha? Hindi ako makapaniwala. Kaya ganoon na lamang ang pagkamuhi niya sa iyo. Ngunit hindi ko hinangad na mapahamak ka. Bakit nalimot mo ako? Anong aking magagawa? Naiipit ako sa pagitan mo at ng aking tunay na ama. Nagpasya akong lumimot, alang-alang sa dalawang amang nagdurusa. Patawarin mo ako, Ibarra. Huwag mong gawin yan. Wala kang kasalanan sapagkat biktima lamang tayo ng pagkakataon. Tumayo ka na at huwag ka nang lumuha pa. Maria, nabalitaan kong ikakasal ka na. Batid mo na hindi ko kagustuhan ito. Ikaw ang tanging lalaki na aking mamahalin. Kahit makasal pa ako kay Linares. Ano ang plano mo? Hindi ko batid ang mga susunod kong hakbang. Umalis ka na. Crisostomo, paalam. Crisostomo!
Sino ako. Aba, ang batang ito. Natakot ka ba? Hindi mo inaasahan darating ako. Maputla ka at ang iyong kamay, Maria. Wala ka bang tiwala sa iyong ninong? Maupo ka rito, sabi mo sa akin ang iyong suliran katulad ng ginagawa mo noong bata ka pa. Bakit? Nag-aay ba ka ni Linares? Ayoko na marinig ang pangalan at iba pang tungkol sa kanya. Huwag ka nang umiyak, anak ko. Nasaktan ako pag nakikita kang nagkakaganyan. Mahal po ba ninyo ako? Anak, Kung gayon, ay iligtas ninyo ang aking ama at itigil ang kasal. Kapag hindi ninyo ito nagawa, ay isinusumpa ko na magpapatiwalakala ko. Noong nabubuhay pa si Crisostomo, iniisip ko na maaari akong magtiis, umasa at magtiwala. Ngunit ngayon, ay patay na siya. Wala nang dahilan upang mabuhay ako. labis mo siyang minamahal. Anak ko, patawarin mo ako. Paano ko magagawang ipakasal ka sa ibang Pilipino upang sa uli magdusa? Walang araw na hindi kita iniisip. Ikaw ang tangi kong kaligayahan. Kung mahal ninyo ako, ibig kong maging mongha. Ang maging mongha? Mongha? Mas naiisan ko upang makikita kong hindi masaya kaysa mapunta ka sa kumbento. Maganda't hindi ko pinanganak para sa kanya. Paano ko magagawang ipakasal ka sa ibang Pilipino? Upang sa huli ay magdusa? Walang araw na hindi kita inisip. Ikaw ang aking kaligayahan. Kung mahal ninyo ako, ibig kong maging mongha. Ang maging mongha? Mongha? At nanaisin ko pang hindi ka makitang masaya kaysa mapunta ka sa kumbento. Maganda at hindi ka pinanganak para kay Crisostomo Ibarra. Ang maging kabuyak ni Crisostomo, malilimutan na rin siya at mamahalin mo na si Linares. Kumbento o ang kamatayan. Humiling ka na lang ng iba, hindi na rin kita maalagaan. Kumbento o ang kamatayan. Diyos ko! Diyos ko! Ako na lang ang parusahan ninyo. At iligtas ang aking anak. Talaga bang nais mong maging mongha? Hindi, pumapayag na ako. Ayokong mamatay ka. Ninong ko! Ninong! Huwag po ninyo akong parusahan. Ang aking anak, ako na lang po. Diyos